Okay, magandang araw muli mga kababayan. Pag-usapan natin itong flood control project na ito, kung saan may mga ghost project pala ito mga kababayan. At nagsalita na si Senator Marcoleta patungkol dito at talagang pananagutin niya mga kababayan. Kasi may mga ghost project na kung saan pinirmahan ng DPWH at saka ng COA. Na wala ng ghost project, walang proyektong nakikita pero pinirmahan ng COA at saka ng DPWH. Mga engineer dyan, mga babayan. Kaya nasisilip ito ni Senator Marcoleta. Kaya sabi niya, pananagutin nila itong mga taong ito. Alam naman natin ito, isa sa mga binanggit ni Senator Marcoleta, itong Diskaya family, yung St. Timothy Construction Company, mga babayan, na kung saan mayroon silang mga ghost project, na kung saan pinirmahan nga ng COA tsaka ng DPWH Engineering. Kaya ito mga babayan, galit na galit si Senator Marcoleta patungkol nga dito. At gusto ngang bawiin ni Senator Marcoleta itong mga kinastos ng ating gobyerno rito. Sabi niya, paano kung nagastos na yung pera? Sabi ni Senator Marcoleta, hindi. Kasi merong yung Diskaya family pa mga babayan, in-interview ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez. Minakita mga kababayan, napakaganda ng bahay at meron siyang 40 piraso na luxury car. Sabi ni Senator Marcoleta, babawiin natin to. Babawiin natin to. Kailangan bayaran nila, ibalik nila yung pera ng bayan. Kasi masyadong matindi itong ginawa nila na talagang ghost project. Ito ibig sabihin, talagang walang proyekto. Biniyaran sila ng gobyerno. Pero walang proyekto mga babayan na makikita. At yan, isa sa mga binanggit niya nung pinasyalan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga lugar na mga flood control, talagang meron, sabi niya ni Bongbong Marcos, kahit na isang pirasong hollow blocks, di ba? At is buhangin, semento, wala talagang ibig sabihin talaga, ghost talaga. Kaya medyo mabigat-bigat to, sabi ni Marcoleta, mabigat to. Talagang baka mangyayari to sa mga Diskaya family, mga kababayan. Magaya kay Janet Napoles. Diba si Janet Napoles ngayon ay guilty sa kanyang ginawa na mandarambong din kasama yung mga ibang senador. Alam na natin kung sino mga senador na nakulong na yun. Ngayon nakalaya. Ngayon naman itong si Napoles ay talagang natulang guilty at makukulong ng 55 years na pagkabilanggo mga kababayan. Kaya ito itong Diskaya family ay baka mahintulad ito mga kababayan sa mga sa may kay Janet Napoles na bilyon pera ang nakulimpat dito sa ating gobyerno mga kababayan. Kaya ito mga kababayan, pakinggan natin itong pahayag ni Senator Marcoleta kung saan nagbanta siya sa mga kontraktor na kung saan mga ghost project at binayaran ng ating gobyerno. Ito mga kababayan, pakinggan natin to. Yung DPWH at saka yung mga politiko. Iba naman ang konteksto nito eh. Diba ang konteksto nito? Kaya kinakailangan maipakita natin, lalong-lalo na kung talagang may lalabas nila na talagang meron na tayong listahan ng mga ghost projects, may admission na sila, gusto kong makita para doon pa lang, papanagutin na natin kung sinong may kasalanan. Kasi ghost ito eh. Totoo po. Ghost ito. Hindi po pwedeng walang managot dito. Yung ghost talagang walang kano. Yung mabuti-buti pa yung substandard, at least medyo mababawi mo na konti. Well, may nakita ang tao. Pero yung talagang totally ghost, yung 55, talagang, yun, grabe sen. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, yun lang. Kaya yun lang makakita tayo ng mga, palagay mong may 10 ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Doon pa lamang, ay meron na tayong may lalatag na mga bagay-bagay para sa ganon ay yung nasayang na pera magkaroon naman ng kapupuntahan kung ano man. Unang-una, siyempre susuriin natin sino-sino ba ang nasa likod ng ghost projects na yan. Kailangan, sino yung contractor, sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH, at kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, may pananagutan po sila.
May At kinakailangan may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa na dyan, may chance ba kahit papaano, Sen, makabawi man lang ng pera sa mga yumaman dyan? Kung talagang ghost, opo. Ito nga, halimbawa, napatunayan natin ghost. O di wala na tayong debate tungkol dyan. Opo, yan, halimbawa, O ano ang kinakailangan dyan? Ibalik po ninyo yung pera sa bayan. Di ba? Pwede ko bang gawin yun? Kasi nagastos na namin, wala na ho yung pera eh. Bakit? Wala ka na bang pera para ibalik mo yon? Kung 50 Hindi ko naman sinasabi yung perang meron ka, ibabalik mo yan. Ayun. Ibabalik mo yan. Merong mga banding companies na nag-post ng performance band yan. Ayun, insurance. Opo. Di ba? Kung halimbawa yung COA, paano mo napirmahan niya na completed ang project? Ghost pala. Hindi ba mananagot kung sino man yung hanggang saan ang aabutan sa mga auditor na yan? Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertify ninyo, unang-una, merong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWH ang pumirma niyan at pinagluloko nyo ang taong bayan? COA, may kasangkot ka pa rin, pumirma ka pa dyan. Di ba? Yan. Sino ang politiko na kasangkot dyan? Kailangan, dito pa lang, kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Ayun. Outright, tanggalin nyo na without prejudice to criminal or civil or administrative prosecution. Diba? Kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ibalik po ninyo. Ayun. May babalik pa. Yun, ginong siguro. Hindi mo ibabalik. Kung sabihin, wala na ho eh. Di kukunin ko lahat yung ano mo. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilin lang sa taong Pwede ba bayan. i-sheriff yun, Sen? Kunin mo mga gano'n? Para nga madali tayo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? Hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat nito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay ko, inyo na po. Ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yung ganda nung isa. Ang ganda nung isa. Ibabara natin sa baha. Di ba? Opo. Ay, nako. Merong indemnification. Nawalan tayo eh. Indemnify mo. Yan. So meron kang civil liability. Sige, prosecution wala na. Halimbawa, gamitin natin silang state witness. Sir, pwedeng state witness sila? Sir, pwede po ba? Merong ganong klaseng pamamaraan eh. Okay. Sir, pwede po ba na wala na po kaming criminal liability? Kasi royalty lang naman po ako dyan eh. Ibalik na lamang po namin. Ibabalik nyo. Sige, balik. Yan. Pero itong mga empleyado na tanggal lahat yan. Ayun. Pero meron kayong pananagutan sa batas. Kasi baka maging General Sen. Naku, Sen, Generalson, royalty lang po kami dyan, 5% lang po kami. Ang kumita ng malaki, kahit na 5 centimos lang yun, pumayag ka na ayun. Kasangkot ka dyan eh. Hindi nyo may palalabas yung multo na project na yan kung hindi ka sumasaw dyan. Kaya nyo napalitaw na may project kahit wala dahil magkakasabwat kayo. Nako. Tigil-tigilan nyo na. Sabi nung isa, Jen, sabi niya ito, may nag-text sa atin, Jen, alam mo bang namatay ang negosyo ko dyan? Kasi wala akong pang 3% advance sa miyembro ng BAC. Kapag ka BAC pala, Sen, para makuha mo yung proyekto, advance mo agad 3%? Ganun pala yon. Buti 3% lang siyang panahon niya. Siguro matagal na yan. Kaya daw nasira yung negosyo niya. Ngayon 5% na eh. Advance po? Oo. Kung ay, grabe. Para lang makuha ng isang negosyante. Makinig kayo sa susunod na hearing. Ganun po. Para maglabasan na lahat yan. Anyway, Sen, merong isang mahalagang ahensya ng gobyerno, Nelson. Wala na tayong box, ha? Mamaya po, ilalatag natin. Kasi tinatype pa po ni Natalie Pichi. Isang mahalagang ahensya na dapat ay makapangyarihan pero hindi pinapansin, Sen. Yun hong unang hearing na binanggit ninyo, River Basin Control Office. Isa pala itong napakahalagang ahensya pero ang DPWH, inamin po mismo ni Secretary Manny Bonoan, ni hindi nila napansin eh. Ni hindi sila nakikipag-coordinate eh. Yun. At least narinig mo sinabi niya. Hindi. Opo. At mukhang yun namang ahensya, hindi rin naman kumikibo, Sen. Doon pala sa executive order na nilatag ninyo. Kaya nga sa susunod na hearing, sasabihin ko, tanggalin nyo na yung opisina na yan. Ano ba? Hindi ba dapat palakasin na lang natin? Kasi hindi, tanggalin mo, wala namang ginagawa talaga. Ah. Wala. As in, wala.
Hindi, kung ako naman, Sen, baka naman kung i-activate natin, dala-dala ng tao. Wala talaga. Tanggalin. Kaibigan namin ni Nelson yung boss dun eh. Sino na nga ba yan? Si David. Hindi ko kilala po eh. Ay, paano mo kaibigan, hindi mo alam ang pangalan? David ang apelyido. Naawa naman kasi ako, Sen. Kumbaga, binaliwala na nga siya. Mamili ka na lang ng kaibigan. Ganun ba? Ako namimili ako. Ang pagkakaibigan, hindi maramihan. Ganun ho ba? Pili lang. Si Hercules nga, ayaw kay David. Ako namimili ako. Oho. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Oho. Kasi pagka yung kaibigan, yung matitino, masasandigan mo yon. Oho. Tsaka hindi ka ililigaw nun. Oho. Marami kang kaibigan. Puro contractors naman. Ha? Circle of friends eh. Oho. Wala. Alam mo ba, Sen, kasi nabanggit niyo yung River Basin Control Office, opo. Meron palang dito, binabanggit nito yung OP, yung Executive Order number 186. Binasa Yung na nauna dyan, 510. Aha. Oo, tapos dilagyan pa ng konti pang ngipin. Aha. Yan ang sinasabi mo yung huli. Yung 2009, opo. Oo. Kasi Sila- 2006 yung una, di ba? Aha. Baka kala mo hindi ko kabisado lahat yan. Ako, kapag ako nagpasimula ng meeting, nagkukunwari lang ako na tinatanong kita pero alam ko na dapat mong isagot. Pag hindi ka sumagot ng matino, Nang tama, oo. ay, bahala ka sa buhay mo. Ayun. Masasalakap ka. Hindi ako nagtatanong ng ganun-ganun lang. Opo. Dapat maintindihan nila yan. Ano yung panghuli ng isda sa Pampanga, Kong? Sen? Balisasa. Balisasa. Balisasa ka. Pagka mali ang sagot mo. At sila pala talagang inautusan Makapangyarihan nga yung opisina na yan. sa Nasaan flood control project. Basahin mo yung mandato para maintindihan ng mga kababayan natin. Nandyan eh. Oho. Tingnan mo yung nasa kundi pangalawa, pangatlo, pang-apat na whereas. Basahin Eto. mo. Mandates that the Department of Environment and Natural Tagalog, Resources... Tagalog mo na. Ay, hindi. Ano to eh? Pa-English ka pa eh. The primary government agency. Oo. Oh, ano? Ayun, primary government agency. Oh, ano? Pangunahing ahensya ng gobyerno. Na? Na? Responsible for the conservation, management, and development of the country's environment and natural resources, as well as their proper use, and shall ensure the equitable sharing of the benefits derived therefrom. Hindi yan. Mali ka sa binabasa mo. Ito, yung kasunod. Yan. Sen, there are existing river basin and flood control project that should be rationalized into the integrated river basin development. Ano yung executive order na binabasa mo? 816 ito. Hindi, yung Sen. 510 ang basahin Ayun mo. na una. Oho. Yun na una. Executive Order Nauna yung 510. 800. Nauna yung 510. 510 muna, Hindi tayo Nelson. magkaintindihan eh. Hindi, habang hinahanap mo. Sige, habang hinahanap Wala mo. ako ng 500 eh. Hanapin mo. Sige, ikaw. Ang punto ko, Sen, itong ahensyang ito ay binaliwala na matagal. Baka naman kung bibigyan natin sa pamamagitan po ng Blue Ribbon at sa pamamagitan niyo po, baka naman mapasigla natin, may nasave tayong ahensya ng gobyerno. May structure sa halip na na eh. buwagin natin, Sen. May structure na. Wala Sen, eh. patay na eh. Paano mong mabubuhay yung patay? Oho. As in, Sa tingin ko patay. ganun ho ba? Wala talaga.